May isang lalaki na nagngangalang Mang Tamad. Araw-araw, wala siyang ibang ginagawa, kundi humilata sa ilalim ng isang malaking puno ng bayabas sa kanyang bakuran. Ang asawa niyang si Aling Sipag ay halos maputol na ang litid sa pagkatrabaho para may makain sila. Magsasaka, maglalabada, magtitinda sa palengke. Lahat ginagawa ni Aling Sipag. Samantala, si Mang Tamad abala sa pagbibilang ng mga langgam na umaakyat sa puno o sa panunood sa mga ulap na nagbabago ng anyo. Madalas siyang kantiyawan ng mga kapitbahay. "Hoy, Mang Tamad! Baka naman bumagsak na ang bayabas sa bibig mo, hindi mo pa rin makuha," sigaw ng isa. Ngumingiti lang si Mang Tamad at sumasagot, "Hinihintay ko pa. Baka mamaya may mas malaki at mas hinog na mahulog." Isang umaga, pagod na pagod si Aling Sipag. "Tamad! Hindi ka ba naaawa sa akin? Maghanap ka naman ng kahit anong trabaho. Kahit pag-iigib lang ng tubig, hindi mo magawa." Tumingala si Mang Tamad mula sa kanyang pagkakahiga. "Asawa ko, bakit ka ba nag-aalala? May pagkain naman tayo. Saka, masarap ang hangin dito. Halika, samahan mo akong magpahinga." Sa sobrang inis ni Aling Sipag, kumuha siya ng isang mahabang kawayan. "Kung ayaw mong kumilos, ako ang kikilos para sa iyo." At sinimulan niyang sungkitin ang mga hinog na bayabas sa puno. Ngunit sa halip na saluhin, lalo lang napikon si Mang Tamad. "Ano ba yan? Tinatamaan ako sa muka. Masakit!" reklamo niya. Kinabukasan, may dumating na isang matandang manlalakbay. Uhaw na uhaw ito at pagod. Nakita niya si Mang Tamad na nakahiga. "Iho, maaari mo ba akong bigyan niyang isang basong tubig?" Sumagot si Mang Tamad nang hindi man lang bumabangon. "Nako, lolo, malayo po ang balon. Hintayin niyo na lang pong umulan." Napailing ang matanda. Naglakad ito papunta sa bahay at kumatok. Si Aling Sipag ang nagbukas. Agad siyang kumuha ng tubig at inalok pa ng pagkain ng matanda. "Naku, maraming salamat, Ining. Napakabuti ng iyong puso," sabi ng matanda. "Pero ang asawa mo sa labas, tila kailangan ng leksyon." Ngumiti ang matanda at may ibinulong kay Aling Sipag. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Mang Tamad sa ilalim ng puno ng bayabas, dahan-dahang itinali ni Aling Sipag ang kanyang mga kamay at paa sa isang malaking duyan na gawa ng makapal na lubid. Kinaumagahan, nagising si Mang Tamad na hindi makagalaw. "Aling Sipag! Tulong! Bakit ako nakatali?" Lumabas si Aling Sipag na may dalang pagkain. "Gusto mong kumain? Sige, susuwaan kita." Binuksan ni Mang Tamad ang kanyang bibig, pero sa halip na isubo, inilapag ni Aling Sipag ang pagkain sa kanyang tiyan. "Aray, mainit!" sigaw ni Mang Tamad. "Paano ko ito kakainin kung nakatali ang mga kamay ko?" "Mag-isip ka ng paraan," sagot ni Aling Sipag at pumasok sa bahay. Sinubukan ni Mang Tamad na abutin ang pagkain gamit ang kanyang bibig. Gumulong-gulong siya. Nagpilit yumuko, pero walang nangyari. Nagsimula ng kumalam ang kanyang sikmura. Ang dating paraiso niya sa ilalim ng puno ng bayabas ay naging isang kulungan. Dumaan ng mga kapitbahay. "Uy, Mang Tamad! Anong nangyari sa'yo? Mukhang nahuli ka na ng mga langgam," kantiyaw nila. Sa sobrang hiya at gutom, napaiyak si Mang Tamad. "Aling Sipag, patawarin mo na ako. Pakawalan mo na ako rito. Nangangako ako, magtatrabaho na ako. Hindi na ako tatamad-tamad," sigaw niya. Lumabas si Aling Sipag. "Sigurado ka ba dyan?" "Opo, siguradong sigurado. Kahit anong ipagawa mo, gagawin ko. Pakainin mo lang ako." Kinalagan ni Aling Sipag ang kanyang asawa. Nang makatayo, niyakap niya ito ng mahigpit
Halos hindi na siya makalakad sa sobrang panghihina. Matapos kumain, gaya ng kanyang ipinangako, kinuha ni Mang Tamad ang walis at naglinis ng bakuran. Pagkatapos, nag-igib siya ng tubig. Sumunod na araw, sumama siya kay Aling Sipag sa bukid. Sa una, hirap na hirap si Mang Tamad. Masakit ang kanyang katawan at laging pinapaawisan. Pero habang tumatagal, nasasanay na rin siya. Nakita niya ang saya sa mga mata ng kanyang asawa tuwing uuwi silang magkasama mula sa trabaho. Naramdaman niya ang sarap ng pagkain na pinaghihirapan niya. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng puno ng bayabas, sinabi ni Mang Tamad, "Asawa ko, tama ka pala. Mas masarap pala ang pahinga kapag pinaghihirapan." Ngumiti si Aling Sipag, "At mas matamis ang bunga ng bayabas kapag ikaw mismo ang umakyat para pitasin ito." Mula noon, hindi na tinawag na Mang Tamad ang lalaki. Naging kilala siya bilang Mang Sipag. Siya at ang kanyang asawa ay namuhay ng masagana at masaya. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa kanilang pinagsamang pagsusumikap. At ang puno ng bayabas, nananatili itong paalala sa kanya na ang tunay na pahinga ay hindi ang kawalang ginagawa, kundi ang kasiyahan matapos isang araw na puno ng pagpupunyiga. Tandaan, ang kasipagan ay susi sa tagumpay. Ang Chinatown ay isang lugar na puno ng kulay, kakaibang amoy at masayang ingay. Sa bawat kanto, may bagong tuklas. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang batang babae na nagngangalang Maya na may malaking ngiti at matang puno ng pagtataka. Isang maaraw na Sabado, isinama si Maya ng kanyang lola sa Chinatown para mamili. "Lola, ang ganda rito!" Bulalas ni Maya habang hawak-hawak ang kamay ng kanyang lola. "Parang nasa ibang bansa tayo." "Ito ang Chinatown, apo ko," sagot ng lola habang tinuturo ang mga pulang parol na nakasabit sa itaas. Isang munting piraso ng kulturang Chino dito sa ating lungsod. Ang kanilang unang hinto ay sa palengke. Ang hangin ay puno ng samyo ng iba't ibang pampalasa, sariwang gulay at mga prutas na hindi pa nakikita ni Maya. "Lola, ano po iyon?" tanong ni Maya habang nakaturo sa isang prutas na kulay rosas at may berdeng mga palikpik. "Ayan ang dragon fruit, Maya. Masarap at masustansya," sabi ng lola. Kumuha sila ng ilang piraso kasama ang mga matatamis na longgana at makatas na pomelo. Nakakita rin si Maya ng mga tuyong isda, kabute at mga halamang gamot na nakalagay sa malalaking garapon. Para siyang nasa isang mahiwagang butika. Habang naglalakad, may marinig silang malakas na tugtog ng mga tambol. "Lola, anong ingay na yon?" tanong ni Maya na may kaunting kaba. Ngumiti ang lola. "Huwag kang matakot, apo. Halika, tingnan natin." Sinundan nila ang tunog at nakarating sa isang bukas na espasyo kung saan may nagaganap na pagtatanghal. Dalawang malalaking leon, isa pula at isa dilaw, ang sumasayaw sa saliw ng mga tambol at pumpyang. Tumatalon sila, umikot-ikot at kumukurap-kurap ang kanilang malalaking mata. "Wow! Ang galing nila!" sigaw ni Maya habang pumapalakpak. "Iyan ang lion dance," paliwanag ng lola. Nagdadala raw ito ng swerte at nagtataboy ng masasamang espiritu. Tuwang-tuwa si Maya na pinanood ang bawat galaw ng mga leon hanggang sa matapos ang palabas. Pagkatapos ng palabas, kumakalam na ang sikmura ni Maya. "Lola, gutom na po ako." "Tamang-tama, apo. May alam akong masarap na kainan dito," sabi ng lola. Pumasok sila sa isang maliit na restaurant na puno ng tao. Ang amoy ng nilulutong pagkain ay lalong nagpagutom kay Maya. Umorder sila ng siopaw, siomai
at isang malaking mangkok ng mami. "Lola, ang sarap ng siopaw. Parang malambot na ulap na may surpresa sa loob," sabi ni Maya pagkatapos ng unang kagat. Habang kumakain, napansin ni Maya ang mga pulang sobre na ibinibigay ng isang matandang lalaki sa mga bata sa kabilang mesa. "Lola, ano yung pulang papel?" Ang tawag dyan ay angpao. Nagbibigay niyan tuwing may espesyal na okasyon, tulad ng bagong taon ng mga Tsino. Simbolo ito ng swerte at magandang hangarin. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad ulit sila. Nakakita si Maya ng isang tindahan na puno ng mga laruan at iba't ibang palamuti. May mga estatwa ng pusang kumakaway, maliliit na dragon, at mga pamaypay na may magagandang guhit. "Lola, pwede po ba akong bumili ng isa?" Pakiusap ni Maya. "Sige, pumili ka ng gusto mo," sagot ng lola. Pinili ni Maya ang isang maliit na kawayang kuting na tumatango-tango ang ulo. "Salamat po, Lola." Sa kanilang pag-uwi, bitbit ni Maya ang kanyang bagong laruan at ang mga pinamili nila. Habang papalubog ang araw, nag-iwan ito ng gintong kulay sa mga bubong ng Chinatown. "Lola, ang saya-saya po ng araw na ito," sabi ni Maya habang nakasandal sa balikat ng kanyang lola sa loob ng jeep. "Marami po akong natutunan at nakita. Masaya rin ako, Apo, na naibahagi ko sa iyo ang isang araw sa Chinatown," sabi ng lola habang hinahaplos ang buhok ni Maya. Ang bawat lugar ay may sariling kwento. At ngayon, bahagi ka na ng kwento ng Chinatown. Nakangiting ipinikit ni Maya ang kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, muli niyang pinasyalan ang mga makukulay na kalsada. Narinig ang tugtog ng mga tambol. Naamoy ang mga pampalasa at natikman ang masarap na siopaw. Alam niyang hinding-hindi niya malilimutan ang kanyang unang araw sa Chinatown. At habang pauwi, may isang munting pangarap na nabuo sa kanyang puso. Ang balikan ang lugar na iyon, dala ang sarili niyang mga kwento para ibahagi sa iba. Ang isang araw sa Chinatown ay hindi lang simpleng pamamasyalan. Ito ay isang paglalakbay sa isang bagong mundo na puno ng hiwaga at saya. Sa isang malayong nayon na napapaligiran ng malalagong bukirin at malilinaw na sapa, may nakatirang isang matandang lola na kilala sa tawag na Lola Basyang. Siya ay mayroong mga kulubot sa mukha na tila mapa ng kanyang mahabang buhay at mga matang kumikinang sa tuwing siya ay ngumingiti. Sa nayong ito, si Lola Basyang ay tanyag hindi lang sa kanyang kabaitan, kundi dahil din sa isang misteryosong kwento na bumabalot sa kanya. Mayroon daw siyang itinatagong isang gintong lihim. Sa parehong nayon, nakatira ang isang batang babae na nagngangalang Maya. Si Maya ay isang mausisang bata na may pusong puno ng pangarap at pag-ibig sa pakikipagsapalaran. Madalas niyang marinig ang mga usap-usapan tungkol sa gintong lihim ni Lola Basyang. Sabi ng ilan, ito raw ay isang baol na puno ng ginto. Sabi naman ng iba, ito ay isang mahiwagang halaman na namumunga ng ginto. Dahil sa kanyang pagiging curious, ipinangako ni Maya sa kanyang sarili na aalamin niya kung ano nga ba ang katotohanan sa likod ng lahat ng ito. Isang hapon, habang naglalaro si Maya malapit sa bahay ni Lola Basyang, nakita niya itong nagdidilig ng kanyang mga halaman. Naglakas loob si Maya na lumapit. "Lola Basyang, magandang hapon po." Bati niya nang may kasamang matamis na ngiti. "Magandang hapon din sa iyo, aking munting anghel," sagot ng matanda na may ngiti ring gumuhit sa kanyang mga labi. Nag-usap sila tungkol sa mga bulaklak, sa mga ibon at sa maraming bagay. Habang tumatagal, mas lalong napapalapit ang loob ni Maya sa matanda. Ngunit sa kanyang isipan, nananatili pa rin ang tanong tungkol sa gintong lihim. Sa mga sumunod na araw, naging kaugalian na ni Maya ang pagdalaw kay Lola Basyang.
Tinutulungan niya ito sa mga gawaing bahay, sa pagdidilig ng halaman, at sa pag-aalaga ng mga manok. Habang tumutulong, palihim siyang sumusulyap-sulyap sa paligid. Hinahanap niya ang sinasabing baol ng ginto o ang mahiwagang halaman. Ngunit wala siyang makitang kahit anong bakas nito. Ang nakikita lamang niya ay isang simpleng pamumuhay at isang pusong puno ng pagmamahal. Isang hapon, habang nagwawali sila sa bakuran, hindi na napigilan ni Maya ang kanyang sarili. "Lola Basyang, totoo po ba ang sabi-sabi na mayroon kayong itinatagong gintong lihim?" Tanong niya ng may pag-aalinlangan. Huminto sa pagwawali si Lola Basyang at tumingin kay Maya ng may pagtataka na agad ding napalitan ng isang malumanay na ngiti. "Maya, aking apo, halika at maupo tayo." Yaya niya sa ilalim ng puno ng mangga. Nang makaupo na sila, nagsimulang magkwento si Lola Basyang. "Noong bata pa ako, tulad mo, pangarap ko ring magkaroon ng maraming ginto. Akala ko, yun ang magpapasaya sa akin at magbibigay ng magandang buhay." Hinawakan niya ang kamay ni Maya. "Ngunit habang ako'y tumatanda, natuklasan ko ang isang bagay na higit pa sa ginto. Isang kayamanan na hindi mananakaw at hindi nauubos." Kumunot ang noo ni Maya. "Ano po yun, Lola?" Tanong niya ng may pagtataka. Itinuro ni Lola Basyang ang kanyang dibdib. "Ang gintong lihim ko, Maya, ay nasa aking puso. Ito ang pagmamahal, kabaitan, at ang kaligayahang dulot ng pagtulong sa kapwa." Nagulat si Maya sa kanyang narinig. Hindi ito ang inaasahan niyang sagot. Akala niya ay isang literal na ginto ang kanyang matutuklasan. Nagpatuloy si Lola Basyang. "Tingnan mo ang ating paligid, Maya. Ang mga halamang ito, binuhay ng pag-aaruga. Ang mga hayop na ito, pinalaki sa pagmamahal. Ang mga ngiti ng mga taong natutulungan natin, iyon ang tunay na ginto." Tumingin si Lola Basyang sa mga mata ni Maya. "At ikaw, Maya, ang iyong kabaitan at ang iyong tulong sa akin sa mga nakalipas na araw, yan ay isang kayamanang hindi matutumbasan ng kahit anong halaga." Noon naintindihan ni Maya ang lahat. Ang gintong lihim ni Lola Basyang ay hindi isang materyal na bagay. Ito ay isang aral, isang prinsipyo sa buhay. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ginto o pera, kundi sa dami ng pagmamahal na ibinibigay at tinatanggap mo. Yinakap ni Maya ng mahigpit sa Lola Basyang. "Salamat po, Lola. Ngayon po alam ko na ang tunay na gintong lihim." Mula noon, hindi na naghanap si Maya ng nakatagong ginto. Hanghalip, sinimulan niyang kolektahin ng sarili niyang kayamanan. Ang bawat ngiti na kanyang naibibigay, ang bawat tulong na kanyang naiaabot, at bawat pagmamahal na kanyang naipararamdam, iyon ang naging tunay na ginto sa kanyang buhay. Ipinamahagi niya ang aral na natutunan niya mula kay Lola Basyang sa kanyang mga kaibigan at sa buong nayon. Hindi nagtagal, ang nayon nila ay nakilala na hindi na dahil sa kwento ng gintong lihim, kundi dahil sa pagiging isang komunidad na puno ng pagmamahalan, pagtutulungan at kabaitan. Ang gintong lihim ni Lola Basyang ay hindi na isang hihim, kundi isang bukas na aklat na nagbibigay inspirasyon sa lahat. Natuklasan ni Maya at ng buong nayon na ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo ay hindi nakikita ng mga mata, kundi nararamdaman ng puso. Kaya naman mga kaibigan, tandaan natin ang aral mula sa kwento ni Maya at Lola Basyang. Ang tunay na yaman ay nasa ating mga puso. Ito ang kakayahang magmahal, magpatawad at maging mabuti sa ating kapwa. Naway maging inspirasyon ito sa ating lahat na maging mas mabuting tao araw-araw. Hanggang sa susunod na kwento, salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa marami pang kwentong pambata. Paalam!